How to blend crayon part 1. Karamihan sa inyo, ganito mag-shade ng crayon from dark to light. At simula pa lang, grabing pressure na yung ginagamit sa pag-shade ng crayon. At sa pag-add ng layer, ganun din. Kaya sinasabi nilang namumuo daw yung crayon sa layering na part. Kaya ngayon, tuturuan ko kayo paano gamitin yung crayon ng maayos. Una, tukuyin mo muna yung light source mo para sa shading preference natin. At sa first layer, ina-applyan ko ng mga light colors para magsilbing base tone ko at very light shading lang yung paggamit ko ng Crayola para hindi mamuo yung crayons pag nag-layering na tayo. May shading direksyon akong sinusunod. Tulad nito na bilog, kaya pa-curve yung direksyon ng shading ko. Kaya panoorin nyo ito hanggang dulo guys para magamit nyo yung crayons ng maayos at ibahagi nyo din to sa iba para matuto din sila. Pagkatapos ng base tone, mag-add ka ulit ng another layer. This will be your second layer. Piliin mo yung kulay na medyo darker ng konti kaysa sa base tone mo or sa first layer mo. At same process pa din, light pressure pa din yung paghagod ng Crayola para maiwasan mong mamuo yung crayon during layering. After first and second layer, pwede mo na siyang i-blend. Gamitin mo yung kulay na mas light pa sa first and second layer mo na inline pa din sa kulay nila. Example, sa red at orange, gamitin mo yung yellow pang blend. Sa violet and blue, gamitin mo yung sky blue. Para makakreate ka ng magandang shading guys, panatilihin mong matulis yung crayon mo. Sa pag-blend ng crayon, dapat circular motion yung pag-apply mo. At lagyan mo ng kaunting pressure para ma-blend siya ng maigi. Pagkatapos mong ma-blend yung first at second layer, balik ka ulit kung ano yung ginagawa mo nung una. But this time, medyo may pressure na ng konti yung pag-apply mo ng shading. Kaya kung may balak kang bibili ng Prisma or mamahaling art materials, try mo muna tong crayons, makakasave ka dito. Kung medyo dark yung ginagaya mo, pwede kang mag-add pa ng medyo darker na kulay. Basta always remember na kada kulay na pinapatong mo, magdagdag ka din ng konting pressure sa shading para pumatong siya. May mga kulay na mahirap i-layer sa crayon. Sa next video na natin yan pag-uusapan. Sa final layer, pwede mo gamitan ng white para pang smooth siya sa final result. Optional ang paggamit ng white na kulay guys. Napapalightin niya kasi yung shading. Sana may natutunan kayo. Comment down below kung ano pa yung gusto nyong matutunan about crayon. Huwag kalimutang mag-follow. Thank you, salamat.